Mark chapter 8 verse 22 to 25. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakausapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay. Tinanong siya ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag, nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Ano yung mga kahiwagaan ng mga turo na ito o pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesucristo nang siya ay nagmi-ministry dito sa lupa? Ang mensahe ay pinamagatang. Basahin nga natin. 1, 2, 3. Another one. God is always on time. Palakpakan natin ang Panginoon. Pasalamat ka nga, kahit late ka, nandito ka ngayon sa bulwagan ng Panginoon, di ba? Pero ang Diyos natin, lagi nating tatandaan, He is always on time. Timing talaga siya. Father, we thank you and we bless your name. Purihin ka sa oras na ito, nawa ang mensahe po ay magdulot sa amin ng iba yung pangunawa, kagalakan sa puso namin at mas lalo kaming mapalapit sa inyong presensya. At nawa ang mensahero ninyo ay itago ninyo sa inyong likuran. Nawa rin po ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Let the Holy Spirit teach us, guide us, so that we will be able, Lord, makita namin yung tunay na totoo na kayo, Panginoong Jesus, ang siyang magiging guro sa kalagitnaan namin. Salamat po. Ito po yung samod dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Bakit? Wait. Yung salitang wait. Wait is napakaraming kahulugan ng wait. Yung maghintay talaga. People are very impatient talaga. Katulad sabi ko kanina, siguro yung pagpunta lang natin dito sa church, baka meron kayong nakagitgita na sasakyan or else yung mga kasama nyo mag-church, ang babagal magbihis, no? Pinagmamadali nyo, impatience kayo, sabihin nyo, ang bagal mo magbihis, bilisan mo dyan, no? Tapos yung tatay, yung daddy, busina ng busina, tot. Yung asawa naman, ang daming ginagawa, sinasarado kung ano, tinitingnan yung mga nakasaksak na kuryente, no? Tapos binubusinahan natin, impatience. Wait is the best thing. Faith and trust is very important sa mga mananampalataya. People are always in a hurry. Tandaan natin, tingnan nyo ako, di ba hindi nyo ba napuna? Nung una, cellphone lang ang gamit ko rito. Right? Sumunod, may laptop na. Ano sumunod? Meron na ditong lapel. Tinatawag na, meron pa dito, tingnan nyo. Gadgets are very fasting. Yung development ng mga gadget ngayon, napakarami. Tingnan nyo yung Google. Pagka meron kayong gustong malaman, di ba? Google, napakabilis. Nung araw, di ba ang gamit? Sino nakaabot dito? Mga intermediate pad lang tayo nung araw. Please prepare your 1/4 intermediate pad. Tama? Yung mga teacher natin, ngayon sa eskwelahan, di ba, pag wala kang iPad, wala kang laptop, nako, kailangan bumili ang magulang. So lahat ng bagay, nagiging impatience. Hindi naman siya masama. Pero yun nga, yung panahon natin kuminsan, ang tao talaga napakabilis yung mainip, no? Napakabilis gusto natin sa mga mabilisan, madalian, yung mga bagay na gusto natin makuha. Pero ang Diyos, many times sa buhay natin, sinasabi natin literally, nakikita natin, na-experience natin, hindi ko na nakukuha ang isang bagay kasi ang tagal-tagal na. Magsasawa ka na ipag-pray ito. So God is always on time. Ecclesiastes 3:1. Si Haring Solomon na napakatalinong tao, ang sabi niya, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Hindi natin pwedeng madaliin ang Panginoon. Kasi ang tao talaga impatient. So, meron kasing magkaibang time zone tayo sa Panginoon. Remember that God, iba yung timetable niya sa timetable natin. Siguro, meron sa atin dito, ang tagal-tagal mo nang ipinapanalangin yung isang bagay. So, taon na ang lumipas, nanawa ka na, nang hinawa ka na, sa paghihintay mo, until such time nanawa ka, hindi mo na ipinapanalangin. Pero, after 2 years, 3 years, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Di ba parang namamangha ka? It was amazing. Parang sasabihin mo, ito yung pinagpipray ko 3 years ago.
Alam niyo, isang bagay na nakita ko sa personal ko talaga, kaya ako nandito sa harapan ninyo, 3 years before, I was praying. Sabi ko, pag nag-for good kami, Lord, maglilingkod kami sa iyong mag-asawa. Sabay. Pero hindi nangyari. Kapraso lang. Kapraso lang talaga. Pero yun ang prayer ko. Tinupad ng Lord? Hindi. Di ba tinupad? Yun nga lang, may mga bagay sa buhay natin, may pipitasin, hindi naman niya inaalis binabawi. Tama? Na kapag ka binawi ng Panginoon, minsan doon ka mas lalong manghahawak sa Panginoong Jesus. And such time na pasabihin ng Panginoon, hinog ka na anak. Bakit ako? Bakit hindi sila? No, yung mga ganong question. Pwede naman hindi naman masamang question sa Lord. Dito makikita natin, ang daming bagay na gusto natin madaliin talaga. The next one. I will retell yung Mark 8:22 to 25. English. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. Bear in your mind, pag tinignan natin yung verse 22, anong hinihingi ng bulag na ito? Ang napakaganda dito, may nagdalang mga tao. Hindi man nabanggit kung sino to, kamag-anak, kaibigan, o sino man. Concerned na tao ang nagdala rito sa isang bulag. No? And what he wanted, anong gusto nito? Anong, say beg. Sabihin nyo nga, beg. Di ba pag salitang beg, yung mga beggar lang naman talaga, yung mga nanlilimos. Right? Itong blind man, he was begging not for money. Hindi siya nagmamakawa, bigyan siya ng pera. He was hoping for something na pwedeng mangyari sa buhay niya, sa buong talang buhay niya, hindi pa niya na-experience. Remember, this blind man was birth, no? Since birth, he was blind. Wala siyang nasilayan na liwanag man lang sa mata niya, kaya ang hinihingi niya sa Panginoong Jesucristo ay makakita po siya. Praise God. May mga taong nagdala sa Kanya. Tayo ba? Do we ever experience na tayo mismo ay nagamit tayo ng Panginoon para there is someone, no, na pwede nating dalhin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Not literally, katulad nito. Alam natin, ang mga tao, they were blind spiritually. Napakarami naman talagang bulag na tao And even us. Pwede natin sabihin, lahat tayo nandito ngayon, bulag nga tayo nung una Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, nakakita tayong lahat. And katulad nitong blind na ito, no, since birth, he was begging for a sight. 23 verse. He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eye and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" Gusto ko makita natin ito. Yan Pakibasa natin to. 1, 2, 3. Sa Tagalog ang pakinggan, nang duraan. Siguro kung tayo duduraan ng sino mo, magagalit ka. Di ba sa jeep, ang dami mga modus dyan? Di ba? Duduraan ka na. Sino ka-experience dito? Uy, may dura ka sa kamay. Hindi mo alam, kinakanan pala yung bag mo o yung cellphone mo. Right? Dura, marumi. Right? Pero dito, makikita natin, when he had spit on the man's eyes, and Jesus put his hands on him, tinanong niya, may nakikita ka na ba? Ano naman sagot nung bulag? 24. Ano sabi niya? He looked up and said, "See people, they look like trees walking around." Nakakakita po ako ng mga tao, pero para silang mga puno na lumalakad lang. Once more, verse 25. Jesus put his hands on the man's eyes, then his eyes were opened. His sight was restored, and he saw everything is clearly. Mga kapatid, itong bulag na ito, ang hinihingi something that he didn't experience for the whole his life. Yung buong buhay po niya, naranasan, makakita siya. Bakit? Ang dami experience ng miracle ng Panginoon. Tingnan po ninyo. Unang-una, yung babaeng dinudugo, 12 years, can you imagine? Itong babae na to, kaya siya naghahanap ng kagalingan because 12 years siyang inaagasan ng dugo. Ay, di ba kung minsan may mga babae nga, wala pa isang buwan, inaagasan ng dugo, worry na kayo, di ba? This woman is 12 years, mga kapatid. And he was begging for stop the bleeding. One time, naisip niyang lumapit kay Panginoong Jesucristo at hingin niya talaga sa kanya na mag-stop yung bleeding. So, ibig sabihin, itong babae na ito, may dugo na siya na talaga, right? Yung normal na dugo niya nung nabubuhay siya, pero dumating yung panahon, inaagasan siya for 12 years. Naubos yung kanyang mga kayamanan.
Ano siya, hopeless na siya. Pero one time naisip niya si Panginoong Kristo, narinig niya. Kaya nung dumaan, inabangan niya. He was begging to restore yung dating pagkatao niya na normal yung kanyang dugo. Okay? The next one, ang next example ko. Remember that the impotent man in John chapter 5, siya yung 38 years na nandun sa Bethesda. There is a small pool na kapag maraming sakit na nag-aabang doon, pagka kinalawkaw daw ng anghel yung pool, nag-uunahan silang tumalon doon. Ang sinong unang tumalon, gumagaling. Paano naman tong impotent man? Kaya pala pag tinignan natin, 38 years, according to the scholars, parang 40 years above siya yung edad niya. So kung 38 years siya nagdudusa, halimbawa 10 years, grabe yung hirap nito. Pero ang maganda rito, natapunan siya ng paningin ng Panginoong Kristo. Sa dinami-dami ng may sakit dun sa lugar na iyon, ano nakita? Siya pa mismo ang nakita po. Mga kapatid, tayong lahat dito, ang dami natin, right? Sa dami-dami natin dito sa loob, kapag ikaw ay natapunan ng paningin ng Panginoong Kristo, just like the impotent man, mapalad ka kapatid, kasi ikaw yung unang nakita ng Panginoon. Hindi siya ang nakita sa Panginoon. And this lame man, 38 years, na-experience niyang makalakad siya because of Jesus Christ. Na-restore siya. Another one, si Lazarus, he died 4 days. Namatay na po siya, 4 na araw na siya nakalibing sa libingan. Pero binuhay siya ng Panginoong Kristo. Dati siyang buhay, may buhay siya, pero namatay siya, ang nabalik sa kanya, buhay uli. Literally, buhay na meron siya, si Lazaro, na ibalik ng Panginoong Kristo. While on the other hand, yung context natin, yung blind man, since birth, hindi lang restoration ang hinihingi niya kay Kristo Jesus. Ano? Ang hinihingi niya, bagong paningin, bagong buhay. And remember, Bartimaeus, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, dumadaan si Panginoong Kristo. Ang sabi ng mga disciples, tumigil ka nga, ang ingay-ingay mo dyan. Tingnan niyo yung ugali ng mga disipulo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, hayaan siyang lumapit sa akin. Nung papalapit si Bartimaeus, ang sabi lang niya, Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako. Ang sabi ng Panginoon, simple lang, by words, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Anong point ko mga kapatid? Doon sa bulag, may ginamit na miracle si Panginoon. There is an unusual way of Jesus Christ. Minsan sa buhay natin, may madali, may mahirap minsan, right? Ang ginamit ni Jesus, laway po. Laway ang ginamit. Nung panahon nila, Sabbath day, duduruan ka, bawal yun, masama yun, marumi yun. And because that Jesus Christ is the Son of God, may karapatan po siyang duraan tayo, mga kapatid. Bakit? Imagine mo naman sa laway ni Panginoong Jesus na punta sa iyo, may DNA ka bilang anak ng Diyos. Palakpakan nga natin si Kristo Jesus. Yes, it is a mess. Basura yan, dumi yan. Sinasabi rito, pag tinignan natin, bawal talaga yan. Sabi nga, si Jesus ay Diyos ng mga makabago. Si Jesus ay bagong buhay sa bawat naduduraan, no? Nahahawakan ng kanyang kamay, may nababago, may nangyayaring transformation. And that blind man, since birth, wala siya nakikita. Pero ngayon, dahil kay Kristo Jesus, 2 beses po siya tinanong doon. Nung sabi niya, may nakikita po ako mga tao, parang punong kahoy. Medyo malabo pa, blurred pa, di ba? Pag nagpapasuka tayo ng salamin, di ba, sa mga optometrist, right? Susukatan ka, di ba? Kinukuha yung lenses ng mata natin. Kung, yan, malinaw na ba? Pag inaaral ko ito, parang ang Panginoong Jesus napakahusay, ang galing eh. Right? Hindi kanya iwanan ng gano'n na nakikita mo. Gusto ng Panginoon, bubuuin ka. Yung paningin mo, palilinawin talaga niya. And because that we have a DNA of Jesus Christ, the Son of God, Jesus is our God of new life, new things. Bago lagi ang buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, bago na ang buhay mo kay Kristo Jesus. Tingnan mo kung gwapo o maganda yung katabi mo. May DNA ni Kristo Jesus yan, mga kapatid. Pag may DNA ni Kristo Jesus, nilikha ka ng kawangis niya. Another thing, mga kapatid, yung basura natin, yung kasalanan natin, yung karamihan natin, yung mess, your mess is a potential for God's miracle, mga kapatid. Sino rito imperfect? Lahat tayong pumapasok sa church na ito, lahat tayo imperfect people.
Right? Kaya nga tayo nandito lahat kasi hindi tayo perfect lahat. But because our God, Jesus Christ, is the perfect one, the King of Kings, Lord of Lords, siya yung pwede nating sabihin, naging perfect tayo, naging righteous tayo sa paningin ng Ama because of His Son, Jesus Christ, yung dugo niya sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin si Jesus. Di pa kayo natutuwa? Tama. Gagamitin ng Panginoon yung karumihan po nating lahat. Marumi tayo. Sabi dun sa Bible, parang basahan lang tayo talaga na marumi galing sa putikan. Pero yung karumihan na yan, yan ang ginamit ng Panginoong Jesucristo sa atin para manampalataya tayo. Ay, hindi na ako. Wala na akong pag-asa, Pastor. Yung anak ko, drug addict, wala nang pag-asa. Ang daming ganyan mga mananampalataya, Pastor, wala na akong pag-asa sa anak ko. Never na magbabago na yung asawa ko. Never na mabubuo ang pamilya ko. Never na, ang daming never, di ba? Tama? Never. Pero merong good news tayo. Isang never na pwede nating sabihin ngayon. Ang sasabihin natin yon, Lord, never na ako magdadoubt sa iyo, hindi na ako magdadalawang loob, hindi na ako mag-aalinlangan sa pananampalataya ko sa iyo, dahil alam ko, kahit naghihintay ako, meron ko na ine-expect na paparating, kahit hindi ko nakikita, pero things that unseen before, makukuha ko dahil sa kapanan ng Kristo. Kuminsan, pabago-bago kasi tayo ng isip, may kalituhan talaga. Totoo yan. Pero, di ba? Alam niyo, si Mrs. ko talaga, nung na-born again talaga, nakakilala ko sa Panginoon, siya yung unang-unang di naniwala. No? Hindi ako pinaniwalaan talaga. First time nang matanggi mas day by day like doon, tataas pa yung kamay ko. Umpisa pa lang na umiiyak na ako. Yung mga anak ko, dalawang lalaki kasi, tinitingnan ako gano'n. Mami, ano ba nangyari kay Papa? Parang sira ulo yata. Totoo po yan, ha? 5 years. Tsaka lang naniwala ang misis ko nung dinala ko sa Kuwait. Pero nung nandito, dalawa kami, alinlangan siya. Why? Basura kasi buhay natin, mga kapatid. We are all a mess. Pero yung mess na yun, yung basura sa buhay natin, yung nagsasalita sa harapan nyo, na isang basura ang buhay ng araw, ginamit ng Panginoon for His miracle. Kapatid, kapag ka imperfect ka, candidate ka for God's miracle. Tandaan mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, candidate ka for God's miracle. Right? Diba? Yan naman tayo talaga lahat eh. As long na binababa natin yung sarili natin, marumi tayo sa harapan ng Diyos, itataas ka ng Panginoon. Si Jesus mismo ang magtataas sa iyo. John chapter 2. Another thing na nangyari ito. John chapter 2 verse 1 to 7. Ito yung first miracle ni Jesus Christ. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. So pag tinin natin passage na ito, ang sabi dito, on the third day. On the third day pala ito yung pangatlong araw pa lang nung tinawag ni Panginoong Jesucristo yung kanyang mga unang alagad. That was composed of Peter, John, James, Andrew. Sila. No? Sila yung mga unang tinawag. Nung makita sila doon sa ilang, ang sabi ni Jesus Christ, aatin ako ng kasalan, sasama kayo. In-invite niya sila. Although ang invited dito, si Jesus Christ. Tingnan nyo, sa verse, they were invited through Mary, Mama Mary, yung nanay niya, kasi parang magkaibigan sila nung groom mothers o yung magulang. So invited si Jesus. Jesus, parang kaibigan niya rin yung ikakasal na lalaki, so invited sila. Anong lesson learned kagad natin? Kapag ka in-invite mo sa bahay mo si Jesus, mga kapatid, may mangyayaring milagro sa pamilya mo. Bago ka mag-invite ng iba, unahin muna si Kristo Jesus. Pero wag niyo rin kalilimutan invite si pastor pagkakainan lalo. Wag na wag. Si Jesus Christ nakita natin invited. Ano makikita natin? Actually, si Jesus Christ hindi po siya nakaupo sa VIP chairs. Hindi siya nakaupo sa table VIP. He was longing for those people, yung mga alagad niya. Alam niyo, nagsasayawan sila, nag-ano sila, may drinking pa ha. Nagkakasayahan sila. Yes. Bakit? Kasi kultura nila, ang ikakasal, yung bride, siya yung nagpe-prepare ng masarap na alak. And because that, sa kanila naman isang linggo po ang celebration ng kasalan, hindi katulad sa atin, isang araw lang. Sa kanila, 1 week po. Kaya yung alak, kailangan hindi mawawala yun, hindi mapuputol yun. Iba naman, ibig sabihin nila sa alak dito, iniiba nilang ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang dito, yung alak ay isa sa mga component para ang kasiyahan ng ikinasal ay tuloy-tuloy po. And Jesus Christ is a God of joyfulness, happiness,
Hindi siya God of KJ, ha, mga kapatid. Tandaan natin dito. Ang sabi sa verse 3, "When the wine was gone," naubos ang alak. Sabi ni Mary, sabi nanay niya, "They have no more wine, anak." Wala nang alak. Ano sabi sa verse 4? "Why do you involve me?" O sa ibang salin, di ba? "Woman, this is not my time." Sa ibang salin. Andito sinabi niya, "Hour has not yet come." Ano sabi ni Mary? Siguro kung ikaw kayo nga mga magulang, sabihin sa inyo ng anak, ganon, di ba, sasampalin mo yung anak mo, parang wala kang galang, ha? Di ba? Pero it doesn't mean na tinawag niyang woman or ginang sa Tagalog, yan yung mga respected words na mas mataas sa kanila, matanda sa kanila. Hindi yan ibig sabihin disrespectful yung sinabi ni Jesus Christ. Sa Hebrew words, makikita natin yan. And then ang sabi dito ni Mary, sabi dito, hinarap niya yung mga server, sabi niya, his mother said to the servants, anong sabi? "Do whatever he tells you." Gawin ninyo kung ano yung sasabihin ng aking anak. Next verse. "Nearby stood 6 stone water jars and kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Malalaki yung mga galon eh. So actually yung galon ay nakatabi lang yun, nakaseparate lang yun. And remember that Thomas, yung isa sa mga disciple ni Jesus Christ, sila ay nakakontrata dun sa bride, no? Na sila ang magpo-provide ng alak. Pero dumating yung oras, dumami ang bisita, ang estimated lang nila na darating na bisita sa invitation, 40 person lang. Pero ang actual na bilang nila, 80. So dumoble. So ang problema ngayon si Thomas, tsaka yung kapartner niyang babae, sabi niya, paano yan? Kulang yung alak natin. They were worried. They were worried, mga kapatid. Sino ba naman, kung ikaw in-invite nung bride's groom, tama, ikaw yung coordinator, tapos kukulangin ng mga pinrovide mo, di ba mag-worry ka? Nag-worry si Thomas. The next verse, verse 7. "Jesus said to the servants, fill the jars with water," so they filled them to the brim. Ano yung mga ibig sabihin ng Panginoon dito? Pag tinignan natin, mga kapatid, sa buhay natin minsan, sino rito yung dinatnan minsan na nasaid ka sa buhay mo? Nasaid in the sense na ubos. O sabihin natin, may mga bank account kayo. Yes, salamat tayo kung may mga bank account kayo, maraming laman, di ba? Tama? Pero, did you ever na-experience nyo, kahit yung maintaining balance nyo, na-withdraw nyo na, so zero balance na ngayon yung bank account nyo, tapos paubos na itong withdraw ninyo. Di ba? Ang hirap, mga kapatid. Tama? Ang hirap masaid. Yung ang pasensya, nasasaid yan eh. Right? Pagka ang asawa mo medyo consumption sa'yo, di ba? Nasasaid ka naman talaga dyan eh. Tama? Maraming bagay na pwedeng maubos, maraming bagay na pwedeng masaid. Pero wag ka, dito sa ating context, naubos ang alak, pero anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? Di ba nag-provide? So wait, kapag naghihintay tayo, matuto tayong maghintay dahil ang paghihintay natin ay isang pagpapakita ng ating attitude towards God na meron tayong pananampalataya, meron tayong pagtitiwala, and even ubos na yung alak dun sa kasalan, ang ginamit po niya isang bagay na walang gamit, kaya nga empty yun eh. And even our lives, mga kapatid, we are empty before. But Jesus filled us to the brim, just like the jars, the empty jars. Na-experience nyo ba yung mga kapatid? Yung parang sukdo lang talaga yung biyaya ng Panginoon. Grabe yung grasya at habag ng Panginoon sa buhay ko. Yung kaibigan ko na pastor na siya sa Bilibid eh. So ang tagal namin hindi nakita. Nung nag-for good lang po ako, nagkausap kami. Pastor na siya ngayon doon sa Bilibid. Ang sabi niya sa akin, "Pastor, alam mo, pambihira talaga ang buhay. Dito pa sa kulungan talaga. Dito ako nakakilala sa Panginoon. Yung tinatawag niya, isang dakot na pagpapala. Nag-compose kasi siya ng kanta. Ang kanta noon, isang dakot na pagpapala. Sabi niya, ang laki naman ng biyaya ng Panginoon. Hindi mo nga maano eh. Pero sa akin, dadakot lang ako sa biyaya ng Panginoon. Sapat na sa akin yun. Kumusta ka naman dito? Sabi ko sa kanya, ayoko nang umalis dito. Ayoko nang lumaya, pastor, sa totoo lang. Can you imagine? Lahat na nakabilanggo, nagnanasa silang lumaya, right? Because they were slaves, they were prison. Pero yung kaibigan ko, alam niyo kung bakit? Kasi pastor na pala siya ron sa loob ng Bilibid. Ang daming nakakakilala sa Panginoon through him, sa pamamagitan ng kanyang buhay, nakita talaga ng tao para magbago rin ang buhay nila. Kaya nakita natin, it is a mess
Walang gamit, yung mga jars na yun, walang gamit, pero nagkaroon ng gamit. Ang buhay natin, ganyan din. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. As long as we serve the Lord, we will obey Him. Hindi ito ang panahon ng pagrereklamo, hindi ito yung panahon ng pagtotoo sa Panginoon. Bakit ako? Bakit hindi sila? Hindi yan ang panahon. Ang panahon natin ngayon, mga kapatid, obey what Jesus said, just like the servants dito sa pinag-aaralan natin. Tingnan niyo servants, kung di sila sumunod, ba't sino ba yan? Bisita lang naman yan, ba't namin susundin yan? Remember, obedience is always a key for a miracle. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang example ko, si Abraham, hindi naman siguro, akin lang to hindi naman si Abraham iniisip niya, Sarah, darling, after 100 years ko na, doon tayo mag-baby. Sino nagnais doon? Si Abraham, 100 years bago sila nagkaanak, si Isaac. Di ba yung may mga bagong kasal, nagpaplano na kayo, pag bagong kasal, di ba, sabihin ng mga magulang, ng mga biyenan, anong plano nyo ngayon mag-asawa? Magkasama na kayo. Ang sasabihin ng mag-asawa, di ba? Siguro po, after 2 years, bago kami magbe-baby. Di ba, may mga ganyan talaga, totoo yan, di ba? Tapos pag nakabili na kami ng bahay, mga ganyan may mga plano. Pero may mga kumpanya po, na pag tumanggap sila ng mga babae, lalo babae, sa airline po, ang tinatanggap nila dyan, mga dalaga, kung may asawa man, pero meron silang kasunduan, may kontrata sila na hindi sila pwedeng magbuntis for about 3 years or 2 years. May mga ganyang airline. Bago sila mag-anak, magkaroon silang baby ng asawa nila, kailangan sa kontrata, nakasadyo. Pag nabuntis, tanggal. Terminated. Kita ninyo? Pero dito sa context natin, si Abraham, hindi niya ninais yun. Even the wedding feast, hindi nila ninais na magkulang sila doon. Jesus Christ was coping doon sa mga pangkaraniwang tao, the servants, sa kusina. Hindi siya nag-VIP treatment doon, pero nakita natin sino yung kinasalamuhan niya? People that is low profile. Siguro kung tayo yun, baka nandun tayo sa presidential table, ano? At yun, mga pastor, lalo na pagka mga pastor, nandun sa presidential table, ang hilig naman talaga sa mga ganon. Hindi naman masama, pero pag tinignan natin, si Panginoong Jesucristo, yan yung kanyang mga attitude, yung karakter niya. And then one thing that we can be sure of kay Jesus Christ talaga, meron tayong maasahan. Meron siya laging tugon. Kahit na sinabi niya, hindi pa ito ang oras ko, nanay. Amen? Si Jesus Christ, hindi siya sakop ng time, hindi siya sakop ng oras o ng lugar o pagkakataon, circumstances. Jesus Christ is the King of all kings. Even the time zone, kahit magkaiba ang timetable natin, pagka ginusto ng Panginoon gumawa ng miracle, gagawa siya sa buhay nating lahat. Moses in the wilderness, 40 years ang inintay niya. No? Hindi pa nga siya ang ginamit para makarating sila ng promised land, si Joshua. While on the other hand, Moses is not the perfect. Hindi rin siya perfectong tao. Parang tayo rin. Mga propeta, hindi sila perfecto. Parang tayong lahat. Nagiging perfect lang tayo sa paningin ng Diyos kapag tayo sumusunod lagi sa Kanya. And because of that righteousness that belongs to Jesus Christ, yung Kanyang dugo na nabuhos dito sa krus ng Kalbaryo, ang tingin sa ating lahat ngayon ng Diyos Ama, we are all righteous. Di ba ang sarap? Amen? Hindi mo nakuha yung kalagayan mo ngayon, kapatid. Saan ka ba naroon ngayon? Ang ganda ng trabaho mo, ang ganda ng pamilya mo, ang ganda mo mag-preach dito, pastor ka ngayon. Hindi yan ang achievement, hindi yan ang basihan. Ang basihan natin kung paano ka pinatawad, tinanggap ni Kristo Jesus, kinalimutan yung mga kasalanan mo, at ngayon nabubuhay ka dahil kay Kristo Jesus. Nilagay ko lang naman to. Kung ang sagot sa atin ni Jesus ay not yet anak, it is not late. Ay sabi niya, sige, i-delay ko muna. Nade-delay yung mga prayer natin. Sabi ko kanina, 1 year, 2 years, it is not denied. Ang sabi ni Jesus, hindi ko nakakalimutan, anak, yung prayer mo, yung pa rin. Hindi ko nakakalimutan. Kasi tayong tao, makulit tayo, di ba? Lord, sabi ko, yun ang prayer ko Hanggang ngayon, hindi pa tinutupad. But demanding pa tayo sa Lord mission, right? Tingnan niyo yung attitude natin towards God. Pero sabi ni Lord, yung later, it is not saying no. Kung no man ang sagot ko sa iyo, sa ikabubuti mo pa rin yan. Kung may mga problema tayo sa anak natin, mga magulang kung may problema tayo sa mga anak natin, pray and pray. Iluhod sa Panginoon. Luhod nyo lang sa Panginoon. Huwag kayong manghinawa. Be confident. Because alam natin, sa tingin ng tao, late. Sa tingin ng tao, delayed. Kay Lord, hindi nahuhuli. He is always on time. Lagi siyang on time.
The next slide. Pakibasa natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ako, siguro, imagine ko kung wala ako sa Panginoon talaga, di ba? Susunod na rin talaga ako sa asawa ko. Mas gugustuhin ko, sumunod na ako sa iyo, mami. Ganyan ang prayer ko. Pero nasa Panginoon ka. When I look at back sa buhay ko, pag tininan ko, uy, ito pala yung plano ng Diyos sa buhay ko, ang ganda. Tingnan nyo, nakikita mo ngayon, nabivisualize mo ngayon kung ano yung plano ng Lord sa iyo 5 years ago. Kung 5 years ago, namatay yung asawa ko, wala ako sa Panginoon, saan ako pupulutin, mga kapatid? Di ba kangkungan? Doon ka pupulutin, pastor, wala ka ngayon dyan. Pero dahil pinlano ng Lord yung buhay mo, nagamit ka sa ganyang pagkakataon, pasalamat ka. Rejoice in the Lord always, for He is your God. Hindi porke ubos na, hindi porke tapos na ang buhay natin, wala ka ng pag-asa. Pag na kay Kristo ka, ang laki ng napakalaking pag-asa ang nag-aantay sa iyo, kapatid. Napakalaki. Ang dami mga tao ganyan. Sa panahon lalo ngayon. No? Pagpapasko na naman, ako, bigayan na naman to. Dami na naman utang nito sigurado. Pag naubos, sasabihin naman, tunganga. Di ba? Ganyan na naman tayo, Pasko na naman eh. After Christmas, ano mangyari? Tunganga na naman, bayad utang. Hindi porke ubos na. Ang Lord natin, unlimited. Ang lakas mga kumain ng unlimited rice eh, kapatid eh. Unlimited rice. Yung unlimited load, di ba? Minsan maglo-load ka. Anong tawag doon? Yung load natin, unlimited. What more si Jesus po, mga kapatid? He is unlimited sa lahat ng resources, sa mga pangangailangan natin. Kailangan mo, kapatid, ng kapayapaan ngayon? He is great enough. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kailangan mo ng kagalakan sa buhay mo, kapatid. Bibigyan ka ng Panginoong Kristo. Remember that yung beggar, yung bulag, hindi po pera ang hiningi niya. Ang hiningi niya ay paningin. Which is, yun yung importante para sa kanya. Parang sa atin, di ba? Right? Kung minsan, ang dami natin mga hiningi, gusto lang kasi. Pero what is our needs, mga kapatid? Ano yung needs natin? Look at your family. Look at your jobs. Look at this church. Kaya nga, ang inyong pastor ay nagsisigasig ako eh. Ang pinagpe-pray ko sa Panginoon ngayon, samba tayo 2025. I was praying and hoping na magtalaga ako ng mga leaders, facilitators para sa mga sambahay natin. I want yung sambahay natin lumago. We will grow together because hindi kakayanin ng pastor ninyo mag-isa. Ang hirap po pagka walang karamay. Kaya nag-encourage ako, magsama-sama tayo, magtulungan tayo, tulungan nyo ang pastor ninyo so that we will be able, lahat tayo, mag-grow in knowledge into Jesusness. At kapag na-achieve natin yung Jesusness, lahat po tayo marunong magmahal. Sabi rito, the best has not yet to come. Kung ano man yung kalagayan mo ngayon, kapatid, kalagayan ko ngayon, hindi pa pala yun yung best. Ang sabi rito, Jesus is always on time. Di ba, ang sarap, mga kapatid? Nakikita mo yung pamilya mo ngayon, maayos, hindi pa yan ang best. Kasi may nakalaan pa ang Panginoon na best dyan. Ako ba, pinlano ko ba hiling ko ba kay Lord? Lord, ang prayer ko nga, magkasama kami maglilingkod, bakit kinuha mo? Kasi meron siyang mas maganda, the best life ever na inilaan para sa akin. Palakpakan natin si Lord, pambira. Waiting on God's miracle is not a waste. Tatandaan natin, ang paghihintay natin kahit tumatagal o magtagal yung ating paghihintay sa panalangin natin, hindi tinutugon, hindi po basura yan, hindi mawawala na halaga. Waiting on God's miracle is not a waste. Ano nga? Gagamitin ng Panginoon yan para sa buhay natin. Makita ng maraming tao na merong Diyos na nagbago sa buhay mo, merong Diyos na nagre-reflect sa buhay mo para makita nila yung kagandahang loob, kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi literal na makikita si Kristo Jesus sa buhay natin mismo, makikita sa karakter natin because while we waiting, the attitude, dyan makikita sa atin habang naghihintay. Di ba? Napakasarap naman. Sabi ko nga, kung minsan 1 year mo nang ipinagpe-pray, hindi dumating. Pinanghinawaan mo na. After 2 years, dumating yung prayer mo na yun, sinagot ng Panginoon, magugulat ka na lang. Amazing! Ito pala yung prayer ko last year. Because, while we wait, God wants us to be purposeful. Ang Lord talaga may purpose sa bawat isa sa atin. Kung ang purpose sa'yo ng Lord, gamitin ka sa mga pagka-counsel. Kung ang purpose ng Lord sa'yo, makita sa buhay mo, financially giver ka. Ang dami po mga bagay na pwedeng makita sa atin, ha? Yung isang kapatiran lang natin, nangangailangan ng konting pakinig lang ang sasabihin ng isang kapatiran, no? Hindi natin alam, magpapakamatay na pala yun. Gusto niyo na mag-suicide, pero narinig ka, nagsalita ka. And that is a purpose of your life.
Lahat tayo may purpose. Lahat tayo may gamit. Kaya walang sasabihin, ako, pastor, wala na akong kayang abutin. Hindi nang-graduate yung anak ko na yan. Never say, never give up. Always up kay Panginoong Jesucristo. Habakuk, tingnan natin si Habakuk. Isang example ko si Habakuk. Sabi ni Habakuk, how long, Lord, must I call for help? But you do not listen. Di ba, parang hirap naman nun. Parang every time na si Habakuk po, ang karakter ni Habakuk, nanalangin siya na, yung litid niya, nagkalabas-labas yung litid niya sa panalangin sa Diyos para sa kanyang kababayang mga Israelita. Because nakita ni Habakuk ang nangyayari sa mga taong Israelita nung araw, parang walang justice. No? The wicked man, sila pa yung parang bine-bless. Yun yung prayer niya. Bakit ganito? Injustice ang nangyayari sa mga Israelita. By the way, si Habakuk po, isang propeta. Siya po yung propeta na mahabang magluto. Si Habakuk. Nag-get sila doon, nag-get sila. Galing, joke. Galing, nag-get sila. Dito, hindi pa nag-get. Haba po magluto ito Kaya naiinip So, ang tanong lang niya sa Diyos, bakit hanggang ngayon, Lord, wala kang tugon? Bakit parang bingi ka? Hindi po masama, Huwag natin mamasamayin, bawal mong questionin si Lord, bawal ka magtanong kay Lord. Ito, isang propeta, nag-question talaga kay Lord Sabi niya, but you do not listen. Kasi nakita ni Habakuk yung pangyayari talaga. He was witnessing with his own eyes yung mga nangyayaring injustice. Sabi pa nga, yung mga palalo, yung pa yung napapaboran ng hustisya. No? Parang sa panahon natin ngayon. Pero sumagot ang Panginoon. Anong sagot sa kanya ng Lord? Habakuk 1:5. Ang sabi dito, look at the nations and watch and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe even if you were told. Di ba tayo naman lahat yung testimony ng buhay natin, di ba? Hindi naman agad-agad naniwala yung mga mahal natin sa buhay. Kasi ang unang-unang dapat maniwala yung mga pamilya natin kasi sila mismo yung nakakakilala sa atin ng personal, lalo yung mga asawa natin, mga anak natin. Tama? Hindi yung kapitbahay mo lang, hindi yung kung sinong kaibigan mo. Sila yung mga unang-unang tao. Sabi ni Lord kay Habakuk, marami akong gagawin sa bansang Israel. Pero pagka may ginawa ko, ang sinasabi niya rito, ma-amaze ka. Bakit? Kasi kahit magpatotoo ka ng kabutihan ginawa ko, hindi sila maniniwala. To see is to believe. Di ba ganyan tayo? To see is to believe. Kaya ka nahihinawa sa pinapanalangin mo kasi wala kang nakikita. Wala kang literal na nakikita nangyayari mo. Pero wag ka, sa kabila ng lahat ng pinapanalangin mo, God is working 24 hours, 7 days a week. Hindi siya tumitigil ng pagkilos, paggawa ng kabutihan sa buhay mo, kapatid. Pastor, napapagod na akong manalangin. Ang Lord natin, He will never get tired of answering all our prayers. Hindi po siya nagsasawa, hindi siya napapagod na tugunin ang ating mga panalangin. Maybe not now, maybe later, maybe no, but yes, today, sasabihin ng Panginoon, sasagutin ko ang panalangin mo. Hebrews 10:23. Malapit na po tayo matapos. Hebrews 10:23, anong sinasabi rito? Yung napakalaking pag-asa natin. Ang sabi lang dito, be patient. Sabi roon, maghintay ka kapatid sa napakalaking pag-asa dahil may nangako. Sino nangako? Si Panginoong Jesucristo ang nangako sa atin. Tao nga pag nangako, wala Mamaya, pangakoan ka ng katabi mo, mamaya pautangin kita. Pero paglabas mo, hindi ka naman napapautangin Kasi tao nangako Tama? Ang Diyos pag nangako, tutuparin niya. Kaya ang sabi rito, napakalaki ng ating pag-asa for the God's provisions and promise that He is faithful. Meron po siyang katangian na tapat na Diyos na nangako. Hindi katulad natin, nangangako pero napapako. Sa pagpapatuloy ng John chapter 2, verse 8 to 10, yung sa Kana, sa wedding. Then He told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. Ang sabi doon, sumalo kayo ng konti. No? Dalhin niyo dun sa wedding coordinator, patikman ninyo alak. Anong reaction ng coordinator? And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from. Hindi niya alam ngayon saan nanggaling yun. Though the servants who has drawn the water knew it. Yung mga inaglagay ng tubig, alam nila kung saan galing yun, inigib nila yun. Pero hindi na nila alam
paano nangyari naging alak yung tubig na nilagay nila sa banga. Then, he called the bridegroom aside. Tinawag ng coordinator yung bridegroom. Ang sabi niya, everyone brings the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. Parang sinasabi rito, yung unang inihahain ng mga bride, yung masarap na alak. Pero ang sabi rito ng coordinator, sa buong talang buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na alak. And imagine pinuno po yung mga jars. Sobra po sa isang linggo yon para ubusin ng mga bisita na nandoon sa wedding feast. Alam niyo si Panginoong Jesucristo, kahit ubus ka na said ka na, pagka pinuno ka ng Panginoong Jesucristo, yung pang isang linggo mo gagawin yan pang isang taon. Look at your wallet. Tingnan mo yung wallet mo ngayon, pupunuin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, Lord, yung para blessing ko ngayon, dito mo bigay sa katabi ko. Sige, sabihin nyo nga, try it. Sabihin nyo sa katabi nyo, Lord, yung blessing ko ngayon, dito na lang sa katabi ko. Ang hirap sabihin, Hirap, no? Hirap. Tama? Kasi madalas tayo, puro ako. Lord, bless mo ako. Lord, bless mo yung pamilya ko. Lord, bless. Nakalimutan natin katabi natin, si Habakuk, ang prayer po niya, hindi pansarili. Selfless prayer for his constituents. 2025, tulungan niyo ako sa prayer. Magtulungan tayo sa prayer dito sa church na ito. Na? Ipagkakaloob ng Panginoong Jesus tong church na to sa Day by Day San Pedro. Dideclare natin yan. Huwag niyo hayaan si pastor na nagpe-pray. Lahat tayo mag-pray tayo. Tulungan niyo ako mag-pray. Isa lang ako No? Lahat tayo magtulungan tayo. Igagawad sa atin ng Diyos itong church na ito. Ipamamana niya sa atin ito. Because this church belong to Jesus. Ang tunay na may-ari nito si Jesus. Wala makakapigil kapag ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus ang na ito. He will never stop. Nobody can stop. James chapter 5 verse 7. Ang sabi ni James? Be patient, mga kapatid. Kasi pag dumating yung araw ng Panginoon sa buhay natin, tingnan ninyo, magugulantang kayo, ma-amaze kayo. Tulad ng isang magsasaka. Ang magsasaka po, pag nagtanim sila, naghihintay sila ng takdang panahon, yung tamang panahon para sa pag-ani nila. Di ba? Tama lahat. Nakita nyo, sa ano tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Wait upon the Lord. Kahit may mga trials tayo sa buhay na dinadanas, wait. Why? Because the best has yet to come. Hindi pa best yung mga buhay natin ngayon. Meron pang mas magandang darating sa mga buhay ng bawat isa. Sabihin mo nga. Sabihin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Totoo talaga yan. Paglabas natin mamaya dito, merong magandang mangyayari sa buhay mo, kapatid. I-claim mo na yan. I-claim mo na yan. Hindi ako magko-closing prayer. Ang closing prayer ko ay isang kanta na, alam niyo ba yung sukdulang biyaya? Kaya kasi sinabing sukdulang biyaya yung sa panahon na nasaid ka talaga, no? Naubos ka talaga. Pero dumating ang saklolo ng Panginoong Hesus, napuno ka ng biyaya at pagpapala. Kaya tinatawag nating sukdulang biyaya ng Panginoong Hesus. Hello, sound. Sound check. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag, wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang
masuklian ka ng mabuti sa lahat niyong ginawa. Yakap niyo ako sa aking karumihan. Nibig niyo ako nang di kayang tumbasan. Yakap niyo ako sa aking karumihan. Nibig niyo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabairan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya niyo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa